Senator Amy Marcos, doble kara ba talaga? Matapos po niya kasing sabihin na ang Pilipinas ay nasa terrible state at ang lahat na lang sa gobyerno at sa Pilipinas ay takot na takot kay President Bongbong Marcos at tinawag niyang mga demonyo ang nasa palasyo, ito naman siya ngayon. Kasama po si Amy Marcos sa kadiwa ng Pangulo sa Malabon, isang programa po ng Malacanang. Nakakabilib naman itong si Amy Marcos. Paano niya nagagawang magkaroon ng dalawang muka? Yung isang muka niya, panay ang kontra niya kay President Bongbong Marcos, at ito nga sinabi pa niya na ang Pilipinas ay nasa terrible state, na kayong mga nasa palasyo ay mga demonyo, at porke si Bongbong Marcos ay nasa palasyo, di demonyo din siya. At sabihin niya na walang makatutol sa mga gustong mangyari ni Bongbong Marcos. Ito naman siya at kasama sa programa ng ating presidente. Apakahirap espelengin itong si Super Ate. Saan ka ba talaga pumapanig, Senator Amy Marcos? Sa mga Duterte o sa kapatid mong si President Bongbong Marcos? Panay ang kontra mo, panay ang batikos mo. Pero ito kapag may programa si President Bongbong Marcos, nandun ka. Bakit nagpapalakas ka? Dahil alam mo na malapit na ang eleksyon. Dahil ang balita po, si Amy Marcos ay tatakbo sa senatorial slate ni President Bongbong Marcos sa 2025. At dahil Marcos, siyempre, hindi naman siya mahihindian ni President Bongbong Marcos kahit na siya ay binabatikos na at kinokontra nitong kanyang super ate. Pero alam nyo, magkaganon man, kahit na si Amy Marcos ay mapunta sa senatorial slate ni President Bongbong Marcos, hindi ko pa rin po iboboto si Amy Marcos. Kasi sigurado yan, kapag nanalo na naman siya bilang senador, babalik na naman siya sa dati niyang gawi ng pagbatikos at pagkontra kay President Bongbong Marcos. So ito, magpapagood shot siya. Magpapagood shot siya sa mga botante, lalo na sa mga Marcos loyalist. At ipapakita niya na siya ay sumusuporta sa mga programa ng ating presidente. Samantalang halos lahat ng polisiya ng ating presidente ay kinokontra niya. Ngayon magpapakita siya sa programa ng ating presidente. Ang hirap espelengin ni Amy Marcos. May nakita pa ako na siya kasama si Bongo ay nakipag-breakfast pa sa ating presidenteng Bongbong Marcos. Paano ba nahaharap ni Amy Marcos yung kanyang kapatid? Saan kaya humuhugot ng lakas ng loob itong si Amy Marcos, no? Ayoko po kasi sabihin ng kapal ng mukha lakas ng loob. Para kahit na batikusin niya ang kanyang kapatid, nahaharap pa rin niya si President Bongbong Marcos. Pero lately, kung mapapansin ninyo, sa mga post ni First Lady Lisa Marcos ng kanilang mga Sunday get-together, lagi nang wala si Amy Marcos. At itong huling post ni First Lady Lisa, nandoon po si President Bongbong Marcos, si Irene, si Amy, at ang kulang po ay si Amy Marcos. So bakit lately laging wala si Amy Marcos sa mga Sunday gatherings ng mga Marcoses? Well, your guess is as good as mine. So ano tong ginagawa ni Amy Marcos? Namamangka nga ba siya sa dalawang ilog? Meron po akong napanood na video ni Amy Marcos. I-share ko po sa inyo at kayo na ang humusga. Dito po kasi sa video na to, para siyang napakabait na ate. At ikinuwento niya yung pagsisimula ng Uniteam hanggang sa pagkasira ng Uniteam. Let's watch this. Mula nung 1986, after a few years, na-imagine mo ba na 2022? Hindi. Nanalo si Hindi. President Bongbong, hindi ko akalain talagang, hindi ko talaga akalain talagang. Pero siya talaga ang pinapatakbo sa family niya. Oo Hindi naman. kayo. Ay, hindi talaga dapat. Parang ganon. Kasi nga, Marami nagko-comment, gusto kayo eh. Hala, kasi nga, ang tatay ko nga, old school, sabi ko sa inyo old school yun, ayaw niya. Yung mga girls, kawawa naman, bakbakan sa politika, masasaktan, ganyan. Kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of that?
Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday Parang noong naalala ko yun. 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016 Piliin bilang president. bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... Mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign nga sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman maraming manggagatong. Mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Aimee, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga President BBM supporter. Nagagalit rin sa akin. Kaya nga eh. Hirap na ako eh. Tama, kaya nga. Ayan nga eh. Parang hindi ba pwedeng, wala na ba, may way naman siguro magkaayusan? I think pag nagkaayusan yung bansa, gaganda naman. Diba? Ayun na nga yung dinadasal ko noon na magkaroon ng unity team pag United North, United Solid South. Eh di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Eh eto nga, nagkagulo-gulo pa. Eh nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito eh. Balik na naman sa bakbakan. Sa nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Parang ikaw ang nasa gitna eh. Nasa eye of the storm. Doon na nga diba? eh. Close ka sa both sides. Tama. Kailangan talaga magmuni-muni, magkonsulta, at pagdasal. Yes, yan ang kailangan ko ngayon. Kung paano. Dinadasal mo ngayon? Ang dinadasal ko ang ating bansa, syempre, at wala naman kundi kapayapaan at bigas pa more, para walang gutom at walang marahas. O ano ang masasabi nyo? Pero kung napakinggan nyo at napanood ng mabuti yung video clip, ano ang napansin niyo? Halata pa rin na siya ay nakakiling kay Sara Duterte lang. Lalo na nung sinabi niya na grabe daw yung upak at banat kay VP Sara. Eh bakit? Sa ating presidenteng Bongbong Marcos, walang banat, walang upak? Eh mas grabe pa nga yung natatanggap na pagbanat at pag-upak kay President Bongbong Marcos. Pero may narinig ba tayo sa video clip na pinagtanggol ni Aimee Marcos yung kanyang kapatid? Wala po. Ano ang sinabi niya? Mas naawa siya kay Sara Duterte dahil grabe daw yung natatanggap na banat at upak. At narinig pa natin dun sa interview,
Parang boses ni Dr. Willie Ong yung naririnig ko na nasa pagitan daw ngayon si Amy Marcos dahil meron daw mga DDS na galit kay Amy at may mga pro-BBM na galit kay Amy. Oo naman ang sagot nitong si Amy Marcos. Paano hindi magagalit kay Amy Marcos yung mga pro-BBM? Panay ang upak at banat nga niya. Panay ang kontra niya sa mga polisiya ni President Bongbong Marcos. Pero wala pa rin tayong narinig na pinagtanggol ni Amy Marcos ang ating presidente diyan sa video clip na yan. Ang sinasabi pa niya, yung mga naninira kay Sara Duterte. Kaya daw nagkagulo. Bakit hindi naman niya kamustahin yung mga naninira kay President Bongbong Marcos? So dito po sa video clip na to, para sa akin, napatunayan ko na kahit na magbait-baitan si Amy Marcos, halatang halata po na mas nakakiling siya kay Sara Duterte at sa mga Duterte. So, iboboto ko ba siya kahit na siya ay tumakbo sa ilalim ni President Bongbong Marcos sa 2025? Hindi po. Kayo, iboboto niyo pa ba si Amy Marcos sa 2025? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.